nakipagpulong si Philippine Defense Secretary Gilberto Guibo Teodoro Jr. kay South Korean Defense Minister Ang Gyun-bak noong Lunes sa 2025 Seoul Defense Dialogue, kung saan muli niyang pinagtibay ang matibay na pangako ng Maynila sa pagpapalalim ng bilateral defense ties at nagpaabot ng opisyal na imbitasyon para sa opisyal ng South Korea na bumisita sa bansa. Mainit na tinanggap ni Ang si Teodoro at nagpayag ng pasasalamat sa pare-pareho at aktibong partisipasyon ng Pilipinas sa taunang multilateral forum na nagtitipon ng mga pinuno ng depensa at seguridad mula sa buong rehiyon. Sa kanilang bilateral na pagpupulong, ang parehong mga opisyal ay nag-explore ng mga paraan upang palalimin ang kooperasyon sa depensa sa liwanag ng mga binawaging hamon sa seguridad sa rehiyon. Nakasentro ang kanilang mga talakayan sa pagtutulungan ng logistik, pagpapalitan ng teknolohiya, sigalot sa West Philippine Sea, partikular na ang namumuong tensyon sa Scarborough Shoal at pakikipagsosyo sa industriya ng pagtatanggol, lahat sa ilalim ng balangkas ng 2013 Memorandum of Understanding sa Kooperasyon sa Larangan ng Depensa. Binigyan din sa pulong ang nagtatagal na ugnayan ng depensa sa pagitan ng Pilipinas at South Korea na nag-ugat sa deployment ng mga tropang Pilipino noong Korean War, mga pagkakataon sa pagbibigay ng mga libo-libong mga trabaho sa mga Pilipino sa South Korea. Ang legacy na ito ng shared sacrifice ay lalong makabuluhan habang ang dalawang bansa ay minarkahan ang ika-75 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at South Korea ngayong taon. Sa nasabing sideline at pagpupulong, sinabi ni Ann na nasa panig nila ang Pilipinas kung sakaling sumiklab ang putukan sa West Philippine Sea. Pero hindi naman tinukoy nito ang China sa magiging katunggali ng Pilipinas sa nasabing contested area. Pero ayon kay Minister Ann, hindi sila magdadalawang isip na magbigay suporta sa mga pangangailangang militar ng Pilipinas upang madepensahan nito ang soberanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga soft loan sa mga barkong padigma, mga fighter jets, aerial drones, at mga kalaman sa military, defense and offense kontra sa mga kalaban. Higit pa sa depensa at seguridad, kinilala ng magkabilang panig ang halaga ng kapapalitan ng kultura, edukasyon at people-to-people bilang mga pundasyon ng kanilang bilateral na ugnayan. Ang mga pakikipag-ugnayan ito na hindi militar, sumangsang-ayon sila, ay nakakatulong sa pagsulong ng higit sa pagkakaunawaan sa isa't isa at tatatagan sa estratehikong pakikipagsosyo. Sa pagpapabot ng kanyang imbitasyon sa pagbisita kay Ann, muling pinagtibay ang pangako ng Maynila sa higit pang pagpapausay ng kooperasyon sa depensa at estratehikong pakikipag-ugnayan sa South Korea. Dagdag rin dito, muling sinabi din ng Japan na nasa likod din sila ng Pilipinas sa laban nito sa makakariwang grupo na China, lalong-lalo na sa isyu sa Scarborough Shoal kung saan tahasang sinasabi ng China na uumpisahan nila ang paggawa ng istruktura para sa kanilang Nature Reserve Command sa nasabing bahura. Sa isang payag noong Miyerkules, sinabi ng Department of National Defense na ang pulong sa pagitan ni Secretary Guibo Teodoro at Japanese Defense Minister Nakatani Gen ay naganap sa sideline ng katatapos na Seoul Defense Dialogue at inuudyok nito ang sandataan lakas ng Pilipinas na harapin ang China sa lahat ng paraan upang pigilan ang mga plano nitong paggawa ng mga istruktura sa Bao de Masinloc, at ipinangako nito na tutulong ang bansang Japan sa oras na kailangan nito ang tulong mula sa Pilipinas. Samantala, nabunyag ang pagkalinlangan ng bansang China sa kanilang pinaplanong pagbuo ng isang makabagong man-made island sa Scarborough Shoal matapos inanunsyo nito noong Miyerkules ang pag-aproba nito sa isang planong itatag ang pambansang reserba ng kalikasan ng Wangyandao sa isang kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang marine ecological environment nito. Ang pagtatag ng Nature Reserve ay magbibigay ng mahalagang institusyonal na garantiya para sa konserbasyon, pagkakaiba-iba, katatagan at pagpapanatili ng natural na ecosystem ng Wangyandao sa ayon sa China. Sa ulat ng isa sa kanilang government control media, sinabi dito na isa sa tabi mula nito ang gagawin nilang mga construction sa tamang oras dahil sa ngayon mainit ang isyu sa international community. Kagagawan raw ito ng Pilipinas dahil sa pang-hype ng nasabing balita at binabaliktad ang tamang pamamaraan sa pagtatag nito sa nasabing contested area. Sinabi ng China na ipapatawag nito ang ambasador ng Pilipinas sa Beijing upang pagpapaliniwanagin sa mga ginagawang fake news at pang-hype ng bansa tungkol sa nasabing Nature Reserve na kanilang gagawin. Wala di umanong karapatan ang Pilipinas na gumawa ng mga fake news at mga isyu at pigilan ang kanilang mga plano dahil pasok ito sa kanilang saligang batas at nasasakupan ng kanilang 9-dash line.